Na anong probinsya ang ginawang pangalan ng isang resort sa ibang bansa? At ang sagot po natin dyan ay B. Palawan. Yan ay ang Palawan Beach Resort sa Singapore. Nabighani raw kasi ng husto may-ari nito sa ganda ng Palawan na minsan bumisita siya dito. May Palawan na pala sa Singapore, ano, partner? Mapuntahan nga. Ito, malamig na panahon at flowers in bloom. Yan ang dinarayo taon-taon sa Baguio City para sa kanilang annual Panagbenga Festival. At dahil mamaya na yan, partner, all roads lead to Baguio. Lalo na para sa mga turista na gustong humabol sa street parade sa umaga. Siyempre, hindi rin tayo papahuli dyan. Makibalita po tayo kay Laila Chicadora mula sa City of Pines. Laila, kamusta dyan? Maraming salamat, Paolo at Cherry. Malamig dito sa Baguio City. Parang may nag-iwan ng aircon na bukas at ayaw ng patayin sa antas na 21 degrees Celsius dito sa labas ng Camp John Hay. Pero kahit na malamig ang klima, painit naman ang painit ang excitement ng mga kapatid nating gustong ma-experience ang Panagbenga mamaya. Pumupuhos na ang mga tao rito sa Baguio City para sa taunang Panagbenga Festival bukas. Dito sa istasyon, isang bus kada 5 minuto ang dumarating. Habang sa Session Road, puno na ang mga gimikero. Sa Harrison Road, may bahagyang pila na ng mga sasakyan. Ang mga hotel at transient houses, punuan na rin. Mayroon pa kaming 20 rooms. Pero bukas sa 25, magiging fully booked na po tayo dito. Bukas ang alas 8 ng umaga magsisimula ang street parade sa Session Road. Sa linggo naman ang pabonggahan ng mga floats. Nasilip natin ang ilan sa mga ito, kabilang ang mga float ng mga kapatid natin mula sa Manila North Tollways Corporation o NLEX. Mala Highway ang arrive nito at nasa 2,500 na dosenang assorted na bulaklak ang ipapalumuti. Siyempre pa, may toll plaza. Naging gateway ang NLEX no? And because of that, more people are traveling north. Naging parang mitya na rin siya, no? Naging parang catalyst ng growth sa region. Paolo, Cherry, sa Parade of Floats nga sa linggo o bukas na yan ay inaasahang magiging bongga rin ang float ng ating TV5 Kapatid Network at syempre pa sasakay dyan at makikipanagbenga ang mga kapatid natin mula sa Good Morning Club, ang ating mga kumaring Senyora Chiki, si Chang Ami at si Mami Tin. Isama mo pa ang iba pang mga TV shows ng TV5 katulad ng Game and Go. Naririto si Arnel Ignacio at secret lang natin to. Sabi nila pati si Shalani na andito. So yan muna ang latest dito sa Baguio City. Paolo, Cherry, happy weekend! Sige, i-party mo na lang kami dyan. Kayo mga kapatid natin na nandyan, 14 degrees down. Ako, maraming salamat sa iyo, Laila Chicadora, live po mula sa Baguio City. Sa mga balak bumiyahe pa Baguio, iba yung ingat po. Sa Pangasinan, 4 ang patay habang 10 naman ang sugatan nang araruhin ng isang truck na puno ng gulay ang 7 sasakyan. Magde-deliver sana sa Divisoria ang truck pero inabot ito ng bala sa bayan pa lang ng Rosales. Habang binabagtas ang MacArthur Highway, nawalan daw ito ng preno at tinumbok ang 7 sasakyan kasama ng 2 tricycle, 3 motor, isang owner at isang dump truck. Dead on the spot ang 2 babae na pasahero ng tricycle at driver ng motor at driver ng isa pang tricycle. Posible raw na overloaded ang truck. Nahaharap ang driver nitong si Alex Cuenco sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide at multiple physical injuries. Natupok na nga po yung 50 bahay sa barangay Tangos, Navotas City. Mag-aalas 8 na gabi na magsimula ang sunog at tumagal ito ng 2 oras. Posible raw na jumper o iligal na koneksyon ng kuryente ang pinagmulan ng sunog. Pansamantalang tumutuloy sa Tangos Elementary School ang mga nasunugan. Eto, paulit-ulit po namin pinapaalala po sa inyo, huwag bumiyahe lalo na kung kayo ay nakainom. 3 lalaki kasi ang nadisgrasya dahil dyan sa Mindanao Avenue kanina. Rescue 5, saklolohan nyo. Sugat ang katawan ng 3 lalaki ito nang saklolohan ng Rescue 5 sa Mindanao Avenue, QC. Pasado alas 3 ng madaling araw. Nangangamoy alak pa ang 3 habang binibigyan namin ng first aid. Ang tricycle na ito na pinaniniwalang pinagsakyan nila, UP ang unang bahagi. Sinubukan namin kunin ang pangalan nila, pero tikom ang kanilang mga bibig. Maya-maya pa, dumating na ang mga pulis. Pero ayaw pa rin makipagtulungan ng 3. Ito ba sariling accident mo ba? Sarili lang o hindi na? Binibistiga namin. Ayaw mo kayo tulungan namin? Ayaw? Gusto naman namin, pero sa amin. Patay ka magpadala sa ospital. Kaya naman namin patakbo yan. Baka ma-accident ulit kayo, mga lasing kayo eh.
Matapos makipagdiskusyon, umalis na lang ang tatlo habang tulak ang kanilang tricycle. Paulit-ulit na paalala mga kapatid, iwasang magmaneho ng lasing. Aldrich Ignacio, Rescue 5. Ulitin po namin mga kapatid sa anumang insidente, tumawag agad sa aming Rescue 5 hotline sa numero 922-5155. Dalang Rescue 5 mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo. Aaksyonan, ora mismo. Narito po mga kapatid ang isang good news. Ang A380 ang pinakamalaking eroplano ngayon sa buong mundo. Ano nga ba ang kinalaman ng mga Pilipino dito sa storyang ito? Aba, mga Pinoy engineer lang naman ang napili para bukod tanging magkumpuni sa mga eroplanong ito. Ganyan po katiwala ang ibang bansa sa kakayahan ng Pinoy. Makibalita tayo kay Beverly Natividad. Russian plane, London jumbo jet, pero ang mekaniko Pinoy. Siya si aircraft maintenance engineer Mike De Guzman. Pero hindi lang ang mga ito ang may case si Mike na buting tingin. Pati ang A380, ang pinakabago at pinaka-high-tech na air ride, kaya na rin niya. At par na po tayo sa ibang lahi kasi hindi lang po A380 ang kaya nating i-maintain. Piling-pili lang ang 12 Pinoy na pinadala sa Germany para magsanay ng 3 buwan. Sila lang ang magiging lisensyadong humawak ng A380 kapag pinark na ang mga ito sa maintenance hangar dito sa Pilipinas. Siya po yung kauna-unahang commercial aircraft na full double-decker po. Ibig sabihin po, dalawa po yung palapag niya. Yung sa system niya, in-incorporate na po sa kanya yung internet system. Pero hindi lang ang engineer na gaya ni Mike ang makikinabang dito. I am told that LTP has put in around $30 million into this one project and that you will be hiring 400 high-technology and high-skilled workers for this singular hangar. Hindi pa ganong kilala ang mga Pinoy sa technical na trabahong ito sa aviation industry, pero mga Pinoy na ito marami nang nasimulan dito. At sabi nila, konting tiyaga na lang daw makikilala rin ang world-class Filipino talent sa larangang ito. Beverly Natividad, News 5. Yan, isa pa lang yan. Meron pang ibang good news mula naman kay Joey Francisco. Salamat, Pao at Cherry. Balita naman tayo mula sa internet. Alam niyo ba mga sikreto para sa mahabang buhay? Base sa Men's Health, dapat raw tayong uminom ng tsaa tuwing umaga. Nakakabawas ito ng risk ng kidney cancer. Alam niyo bang delikado rin daw ang nakagawian nating pag-sit up straight, so bawal pala yun. Dapat raw nakaslant ang ating likod, hindi diretsyong-diretso para hindi masira ang ating spinal cord. At siyempre, kailangan rin ng tamang bilang ng oras sa pagtulog. Masama raw ang kulang na tulog o less than 6 hours at yung sobra naman na tulog na more than 9 hours. Maswak daw ang 7 hanggang 8 oras na tulog lang. Pero kung hindi kayo makatulog dahil binasid kayo ng inyong nililigawan, paano naman kaya? Sa mga susunod na taon, posible na raw maimbento ang gamot na magdudulot ng pagkalimot. Kaya nitong sapulin ng mga naalala mo na ayaw mo nang maisip pa. Yun nga lang, duda ang ilang netizens dito dahil baka maabuso ang gamot. So balik muna sa inyo, Paolo at Cherry. Problema dyan, kung gusto mong maalala ulit yung kala mo, gusto mong kalimutan, may pin pa ba para doon? Pero silipin naman natin mga balita sa labas ng ating bansa. Simulan natin sa Brazil. Sa pool sa video ang pagkalas ng mga bahagi ng helicopter na ito habang nasa ere. Buti na lang at malapit ng helicopter sa lupa, kaya nakaligtas ang mga sakay nitong crew. Kumain naman tayo sa China. Kinonsensya ng isang babae ang lalaking balak sa nakawan. Ayan, nag-uusap-usap pa sila. Eto, naawa yung babae, kaya inalok pa niya ang kawatan ng pera. Here! Pero tila natauhan na magnanakaw at umalis na lang. Ayan, hinabol pa ng babae. Iba talaga, you know. Eto, trip mo bang matulog sa pinakamahal na hotel suite sa buong mundo? Halos kasing laki lang naman ang Four Seasons penthouse ang isang basketball court. Tanaw mo mula rito ang buong Manhattan, may golden CR at Zen room pa. Pero ang bayad dyan kada gabi, would you believe, ₱1.5 milyong lang naman. That's an interesting way to spend money, partner. Ha? Ano kayang pagising mo, wala na yung 1.5 million pesos? Walang tulog-tulog dito. Hindi ka matutulog, partner. Ba't ka matutulog? Sayang, gawa raw sa ginto ang ibang, yung mga ceiling, yung mga muebles. Pero sasarap ba yung pagbanyo mo kung ginto yung... It's all relative. Baka para sa iba, barya lang yan, di ba? Para sa mga taga-Hollywood. Oo, ito, balita naman tayo sa Hollywood, partner. Isang Pinay ang pasok sa top 24 ng American Idol Season 11. Yan pong nakikita nyo ay ang 16-year-old film na si Jessica Sanchez. Minsan na siyang bumirit sa talent show na America's Got Talent nung 11 years old pa lang siya.
Samantala, dismayado naman ang singer na si Jay-Z sa duet ng dating magkasintahan na sina Chris Brown at Rihanna. Ang tingin ng mister ni Beyonce, hindi raw dapat kalimutan ni Rihanna ang pambubugbog sa kanya ni Chris Brown. Eto pa ang isang issue tungkol kay Brown. Ninakaw daw ng singer ang cellphone ng isang babae na kumukuha ng kanyang litrato. Iniimbestigahan pa kung totoo nga ba ang reklamong yan. Bad boy na rin pala itong si Chris Hindi, Brown. pero sabi nga nila, alam mo, lalo sa Hollywood, no, minsan kapag may nakitang sikat, tas may masama kang balak, marami kang pwedeng maimbento mga kwento. Okay. So kaya iniimbestigahan pa kung totoo nga yan. Mamaya, meron tayong Linteresting story about Jeremy Lin. Linteresting? At ito ang patikim na tanong. Gaano katagal inabot para maubos ang 250 pieces na ibinibentang Jeremy Lin shirt sa isang tindahan? Ay, Kasi nako. diba, sobrang benta ngayon yan. Isang oras ba? 45 minutes o 30 minutes? Mamaya po ang sagot at ang detalye ng tanong na yan. Huwag kayong bibitiw mga kapatid, may balita pa kami para sa inyo. Una na dyan, itlog at gatas, delikado nga ba para sa inyong puso? Oh, paborito ko pa naman yan. Hala. Linsanity sa NBA, napatigil ng Big 3 ng Miami Heat. At silipin naman natin ang pambihirang pag-drawing ng Dragon partner gamit ang caramel. Sa pagbabalik po yan ng